bodyguard. I mean, you're so intelligent and you're so competent. What made you fall for him? Frailties of a woman. I am now calling for those who are guilty of robbing the people to repent. Repent! Repent! Self-respect means we raise the bar. Hindi sapat ang mabait, hindi sapat ang sikat, hindi sapat ang kilala ko yan. Competence matters. Integrity matters. Track record matters. And so does specific plans. Tanungin natin ang direkta. Number 1, ano ang eksaktong gagawin mo sa edukasyon? Number 2, ano ang timeline? Number 3, ano ang budget? Number 4, paano mo susukatin kung effective? Number 5, ano ang gagawin mo para mabawasan ang corruption sa opisina mo? And number 6, anong transparency ang ipapatupad mo sa sarili mo? Kung hindi malinaw ang sagot, malinaw din ang ibig sabihin. Hindi pa handa. Stop being fans, start being citizens. Hello! Magandang araw mula dito sa California, papunta dyan sa Vienna, Austria. Kasama ko ang aking partner sa Bangag-Bangag. Hello, partner! Nako, usaping bangag na naman tayo ngayong araw at mukhang nasobrahan ng singhot at kung ano-ano ang sinasabi sa buong daigdig ng most famous bangag of the Philippines. And of course, may bago na siyang tatak nga. May bago na siyang ngayon, brand. 'Di ba? Father of fake news. Father of fake news. Kaya naman fake news yung kanyang tagasalita kasi nga yung kanyang principal, fake news purveyor din, no? So syempre pareho silang gumugulong-gulong sa fake news. Well, simulan natin, partner. Baka naman sabihin nila tayo ay kritiko lang kaya sinasabi natin fake news itong Marcos Bangag, no? Ano ba talaga ang sinabi niya tungkol kay Zaldico? Sige nga, partner, ipakita mo sa buong mundo anong sinabi niya. Teka, bago ko ipakita yan, di mo ba napapansin yung hair ko? Sige na nga, sabi ko naman, ako, hindi mo rin napapansin ang hair ko. Akala mo, ikaw lang may hair. Pareho lang tayo ng sekreto. Hindi tayo pareho, dahil ako, hindi bargain basement. Ikaw, akala mo, hindi ko alam, bumili ka ng 30. Kaya iba-ibang look ka. Pati si Inday Sara, nagsasabi, bagay ka, ha? Binuking mo na tuloy yung sekreto natin. Anyway, sige. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa mga bionic hair. Okay? Of course. Oh, syempre, ayaw ko magpatalo sa'yo, kaya tinapatan kita. Anyway, balik na tayo sa... Ay, Mrs. Folks. Hoy, baka mamaya hindi na maniwala mga nanonood sa atin. Baka akalain nila comedy show na tayong dalawa, ha? Anyway, okay. Okay, dito po kasi nagsimula. Ito kasi si Bangag ang may kasalanan eh. Ayan. Nagsipasibuno. Oh, sige. Ayan, folks. Anong masasabi mo dyan? Ikaw ang nag-flash, ako magbabasa. Bongbong Marcos. April, ano ba ito? Hindi ko mabasa. 16 at 6:42 a.m. Wow, ang sa time ko yan eh. Sa time ko yan. Pero sa time nila, mga mag-alas 12 ng midnight. Okay. Ano yan? Obviously, meron na namang hit, no? Nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed, and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Okay. Una-una, bakit yan fake news? Well, una-una, hindi po siya nadetena. Ngayon, sumagot ang Czech police. Anong sabi ng Czech police? He was the subject of a law enforcement. Ano ba yung sabi nila? Sa Rappler, sumagot sila sa Rappler na ginamit na ni Bangag eh. He's the subject of law enforcement action. Walang sinabi na he was detained. Walang sinabi he was taken into custody. At syempre, walang sinabi he was arrested. Okay? Yes. Unang-una,
galing na sa Czech authorities, binigay dun sa Krappler, okay? Yung Krappler at nag-exclusive sila, no, na he is the subject of a law enforcement, ano bang sabi? Law enforcement, Hindi ko nabasa yung ano ng Rappler. oh, basta sabi ng Czech police, law enforcement action ata. He's the subject of law enforcement action. Walang detention at walang arrest, okay? At kaya nga sinabi kong fake news dahil ako, may personal akong pagkakaalam na hindi siya naka-detain. Detain. Ako He din, is di ba tinawagan ko? bird, okay? He is free as a bird, okay? Hinahamon ko si Bongbong Marcos, aka bangag. Sige nga, pakita nga ng record at saka o larawan man lang Ito ng na. mga rehas itong Zaldico. Spokes, nandito na. Nakita ko na yung statement ng Rappler para mas maano natin. Kita mo, Mas mahimay-himay natin. Okay, here we go. Wait a minute. Rappler. Okay, so batiin mo muna yung ating mga Kamusta nanonood po kayo, mga kababayan all over the Philippines? Nasabihan nyo ba, mga mahal nyo sa buhay, eject boto na ang bangag as president dahil palubog na ng palubog ang ating bayan at ngayon nakakahiya pa, presidente pa nagkakalat ng fake news. Correct. So please lang, magkaroon naman tayo ng kahihiyan bilang Pilipino. Yep, ayan. Yan. Oh. A letter? Ay, Yan. basahin mo, Spokes. A letter sent by Czech police to Rappler confirms their language that a person named Elizaldico was the subject of law enforcement action. O, tama ako, in the country. While they did not use the word arrest or detention, they called it an intervention. O di ba? Walang custody, walang detention, walang arrest. Full stop. Ano ibig sabihin yan? Alam mo, kasi may personal experience ko dito sa Europe. Naalala mo, partner, nung ako ay una nilang tangkaing padala dito sa Austria na ayaw ko dahil meron akong medical certificate na not fit to fly. So, nung tinanong ako ng piloto, do you want to take this flight? Sabi ko, no, I have 2 medical certificates saying that I'm not fit to fly. So, why would they force me to fly? So, pinababa ako. Nung pinababa ako, sabi nila, we will wait for the public prosecutor because hindi nila alam if they will charge me with anything. Kapag sila ay chinarge ako with something, then I will be arrested. But at that point, sinabi lang nila, let's wait for the public prosecutor. So ganyan ang proseso sa inquisitorial system na umiiral sa buong Europa, hindi lang sa Netherlands. No? So ang tingin ko nangyari dyan, yung legal intervention, pinaantay lang nila si Zaldico hanggang dumating ang public prosecutor na ganoon ang nangyari sa akin sa airport ng Amsterdam. At pagdating ng public prosecutor, that was when I was informed. The immigration wants to charge you with blah, blah, blah violation of immigration laws. No? What do you say? Sabi ko, how could I have violated the immigration laws when I voluntarily took my seat in the plane, but I also answered truthfully a question asked of me from the pilot. Do I want to take the flight? I said no. Because I have medical certificates saying I'm unfit to fly. And because of that, sabi ng prosecutor, okay, he may go, you will not be charged with anything. So, yung intervention na yun, it's as simple as that. Paantayin ka lang kasi nga ang inquisitorial system, yung piskal, kinakailangan, ura-urada, haharap at titignan kung may kaso. At right there and then, kung may kaso, tsaka sila magsasampa ng reklamo sa'yo at dun ka pala aarestuhin. Pero meanwhile, I was not in custody. I was requested to wait for the public prosecutor na I'm sure ganyan din ang nangyari kay Zaldico. Dahil siya ay being charged, di umano, sabi rin ni Bangag, ng illegal entry without proper documentation. No? So, hindi siya detained, hindi siya under custody. He was, tama siguro yun, no? Law enforcement intervention kasi nga, he was asked to wait for the public prosecutor. Yan ang nangyari sa akin. But wala akong record of arrest, wala akong record of having been detained, wala akong record of having been in custody. Kaya nung tayong dalawa ay nagtatanong sa kapulisan, wala talagang record na merong na-arrestong Elizaldico. Yes. So second paragraph, Spokes. Paliwanag natin sa ating mga kababayan. That is noteworthy because it constitutes independent confirmation from Czech authorities that official police action involving Ko took place
even its exact legal nature of that action has not yet been specified. Kalokohan na yan. Opinion na yan ng Rappler. Kasi hindi sinabing arestado, hindi sinabing in custody, hindi sinabing na-detain, conclusion na lang yan ng Rappler. Dahil nga ang Rappler, alam mo naman yan, hindi ko alam kung bakit ngayon talagang kasabwat nila itong mga bangag, di ba? Okay. Tignan mo yung last na paragraph. Basahin mo. It Para comes sa atin amid yan. efforts by some personalities and bloggers to completely dismiss without proof the president's announcement that Ko had been arrested. Ano ba bang proof ang gusto niyo? Kayo na nga kumuha ng kumpirmasyon na hindi inaresto, hindi na-detene. Ano pang proof ang gusto ninyo? Pangalangan niyo na ako at ikaw. Pangalangan niyo si Aling Roque, si Maharlika. O di ba? Kami ang nagsabi ng totoo at ang fake news ang presidente dahil hindi sinabi ng kapulisan ng Austria na naaresto, na-detain o na-custody nila si Zaldico. Kasi kung na-aresto, na-detain at na-custody, edi sinabi na nila. Pero kasi yung ginawa sa aking proseso, kaya ako kampante na sinasabi kong fake news yan, yung time na nag-aantay kami sa pulis, antay lang yun. You're not in custody. Wala, you're not under arrest. Kaya hindi ka babasahan na kahit anong karapatan mo kasi yung Miranda rights naman nakabahagi yan ng human rights law, applicable yan worldwide, no? So kailangan basahan ka kung bakit ka na-detene, no? Walang ganun. Inantay lang ang public prosecutor para ang public prosecutor ayon sa reklamo ng immigration magde-decide kung sasampahan ng kaso o hindi. Correct. So ngayon, lumalabas talaga na alam naman natin dalawa na the moment na in-announce yan ni Bangag, ako'y nagtatatawag na. Correct. Ko na lahat. Alam mo, itong Krappler too late the hero Ba't kasi hindi sila tumawag sa mga pulis kaagad, no? Nag-antay pa sila at that time, no? At saka ayan, sumagot na nga yung pulis, binabaluktod pa sinasabi ng pulis. Pwede ba yun? Dapat the language of the police answer is controlling. Bakit sila nagbibigay ng ibang lengguwahe at ibang interpretasyon? Diba? Yes. So, Hindi sinabing arestado, hindi sinabing detained, hindi sinabing under custody. So, walang ganyan. Wala. And also, nagsalta si Attorney Garbin, yung abogado ni Zaldico, na may nag-text daw sa kanya o nag-message sa kanya na malapit na kapamilya na tinanong niya kung kumusta si Zaldico. Ang sabi niya, everything is fine. Well, I can confirm also na may personal knowledge ako na he is not detained, he is free as a bird, and everything that Bangag Jr. said is fake news. Kaya malakas ang loob ko na yung tao mismo na pinag-uusapan na nagsabi sa akin, everything is fake news. Everything is fake news. Sino yon? Di ba? Bangag, 1, 2, 3. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. O, diba? Anyway. So ngayon, sabi na Meron pang next. Balikan natin yung unang statement ni Marcos. So ang sinasabi niya, naka-aresto, naka-custody itong si Zaldico, nahuli. Tapos, gumagawa ng hakbang ang gobyerno para maibalik siya. Ay, di ba? Yes. Take away. Kasi hindi naman aresto, hindi naman na-detene. So, anong gagawin niyang mga hakbang para maibalik si Zaldico, no? Siguro, pwede siya mag-request, no, sa Czech government. Pero dahil wala namang extradition treaty sa panig ng Pilipinas at ng Czech Republic, hindi siya pwedeng makahingi na ibalik dahil walang legal na basihan. Pwede yun siguro pagkakaibigan, no? Pero sa Europe kasi, meron silang European Convention on Human Rights, no? Na talaga nagbabawal na extradite ang isang tao kapag merong banta na siya ay matotorture o mapapatay dito sa Pilipinas. At si Zaldico naman, siguro naman alam na ng Czech authorities kung bakit controversial itong si Zaldico dahil ikaw, ako, at saka ang Krappler, tawag ng tawag sa kanila, alam na nila kung ano nangyayari, no? At malalaman na ng Czech authorities, ay, ito palang whistleblower laban sa presidente ng Pilipinas na corrupt yung presidente mismo. Pwede talagang mapatay ito. At I doubt, in the absence of an extradition treaty, napapansinin sila ng Czech government. At sa tingin ko nga, wala na po ngayon si Zaldico sa Czech Republic. Yeah. So, spokes, kasi syempre yung mga tao, di ba, na nagtatanong sa atin, anong ebidensya ninyo na talagang hindi na-detain si Zaldi, di ba? Aside from that statement ng Rappler,
para lang sa paulit-ulit na katanungan. Ano bang alam ni Harry Roque? Bakit ang lakas ng loob niya na magsabi na talagang hindi na-detain si Zaldico, like 100%? Hindi siya Well, ako'y tumawag sa Czech Immigration Police. Meron ding tumawag sa Bruno Immigration Police. Negative, no? Ikaw naman, Negative. sa katumawag, kwento mo sa kanila. Well, lahat. Yung sinend ko sa'yo. Oo nga. lahat ng detention, tinawagan ko lahat yon. Lahat ng detention. Actually, sa totoo niyan, ito pong si Maharlika, kaya ako talagang sabi ko, ba't ang mainstream media hindi ginagawa ito? Si Maharlika, pinadala pa sa ang mga lugar na posibleng naroon at nakadetain si Zaldico. In fact, ito ewan ko kung makikita ito yung text ni Maharlika. Krappler, ikaw, dapat naalaman mo nito ahead of time at tinignan mo na. Wala naman kayong ganitong tinignan. Si Maharlika lang ang nagbigay nito. At ako naman, binigay ko rin doon sa mga sa mga tao ni Zaldico, including Congressman Garbino. Ito yung mga lugar na pinadala mo sa akin na posibleng naroroon si Zaldico. Dito sa mga pinadala mo sa akin, ilang lugar lang naman ito kasi yung iba hindi naman hindi siya immigration facilities. 3 lang yung blue na po pwede. Balkova, Bela Jegova, and Vijay Loti. Pero dahil sinasabi nga nila na galing sa Germany, ang pinakamalapit sa Germany ay 2 lamang, Balkova and Bela Jezova. Okay. Yes. Bakit hindi alam ito ng Krappler na magaling, na investigative daw sila, Maharlika pa ang as of 16th, pinadala mo na sa akin ito. Yeah. Okay. On the day na nag-announce si Bangag. Tapos on the day. Dahil nga pinick up kasi ng mainstream media yung mga post mo, blog mo na hindi talaga na-aresto si Zaldico. So ngayon may ni-release na video tong si Bangag. Ito na naman. Panakit butas, pahiya kasi. Sige, pakinggan natin kung anong sinabi niya. Ito siya. Ito na naman. Ito si Ngagva. Ngagva? Ano na naman Ngagva ang sasabihin mo? Ito si Ngagva. Ako sa inyo ng magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat. Okay. Kalokohan yan. Kasi as of ito tinitignan ko, I do not want to reveal too much confidentiality kasi merong attorney-client relation dyan, no? But as of 17, okay? 17 April, 10:34 a.m. my time, kumpirmado, wala sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Yeah. So, as of 10:34, ito. And ang prueba ko is a text message, no? So, wala po. How do I know? Wala. Sasabihin ko na nga. May nakuha akong lawyer, pina-check ko, pinapuntahan ko. Okay? Itong lawyer na ito, which was formally retained by me, okay? Unang-una nag-confirm kung nasaan si Zaldico. Sa 16th, nandun siya sa 2 lugar na ikaw mismo ang nagsabi na posibleng naroroon si Zaldico, na kumpirma. Pero pati sa'yo, hindi ko na sinabi kasi part of attorney-client yan. No? Tapos, the following day, pinuntahan.
confirmed, wala na sa custody. Sandaling-sandali. Hindi nga siya na under custody. Ang proseso na pinagdaanan niya, parehong-pareho ng pinagdaanan ko sa airport ng Amsterdam. Inantay lang yung public prosecutor to decide kung sasampahan ng kaso. Walang kasong sinampa, hindi natin alam kung bakit. Okay? Hindi natin alam kung bakit. Si Marcos Jr. mismo nagkakalat ng fake news na may Portuguese passport daw si Zaldico. Hindi ko alam. Pero ako, mas consistent yung advice ko kay Zaldico na talagang dahil siya naman talaga ipapapatay ng gobyerno dahil siya ay ang whistleblower laban sa presidente, mas consistent na baka kumuha yan ng asylum. At ang asylum, ano na yan, full stop. He cannot be deported back to the Philippines until matapos yung proseso ng paghingi ng asylum. Yes. So dun sa statement ni Bangag spokes Marcos, mukhang kumakambyo na nga siya. 'Di ba? Sabi Nasabi talaga, niya, kasi nga sunog na sunog siya. Ang tawag diyan, nasunog. nasunog. Kaya Yeah. nagpapalusot ngayon. Yeah, ngayon sabi Sunog na niya, sunog. oo, ang sabi nga niya kanina ay parang sa tamang panahon. 'Di ba? May enough na time para, I mean, may right time para daw mapauwi si Zaldico. Pero yung una niyang post, talagang ginago niya yung taong bayan na nahuli na. Right? Nahuli na. Yan ang sinabi. Nasa kustodiya ng Czech government at gumagawa na ng hakbang para mapauwi. Ngayon, tapos sinusugan pa yan ni John Vic Remulla. 1 to 3 weeks mapapauwi si Zaldico. Anong sabi ko? Mag-resign ako bilang abogado kung mapapauwi nila si Zaldico between 1 to 3 weeks. Dahil ang duda ko, tinanggap niya yung aking free legal advice. Walang bayad na maleta, walang bayad na basura, na mag-asylum siya. Dahil meron talaga sayang dahilan para humingi ng asylum. Dahil kung ako, ipakukulong lang siya, ipagugurgur talaga siya. Pero kasi di ba, yun nga yung fake news ni John Vic na una, sabi may golden visa si Zaldi. Tapos sinasabi nila ni John Vic na wala daw dalang dokumento dahil cancel na nga yung passport. Ikaw bilang abogado, dito sa paiba-ibang statement ni John Vic Remulla, paano mo siya i-assess sa mga statements niya? Hindi ko siya pakikinggan at all. Mag-abogado siya muna. Kasi hindi niya naintindihan yung proseso sa Pilipinas, hindi niya naintindihan ang proseso sa abroad. Okay? So, unang-una dapat alamin niya kung meron talagang Portuguese passport si Zaldico, do you think he will be subject to any law enforcement incident involving his travel documents? Hindi dapat pinakita lang niya yung Portuguese passport at automatic na yon, freedom of movement yon. Posible rin naman. Na baka meron siyang ibang passport, hindi lang niya dala-dala nung araw na yon. Pwede rin. Pwede rin. Kaya hindi siya nakasuhan. Kasi kung talagang wala siyang passport, pwede talaga siyang nakasuhan. At hanggang ngayon, nakadetene sa Czech Republic. No? Actually, so, pwede rin alam na, kung anong katotohanan talaga. Pero pwede rin katulad sa'yo na pwede rin ongoing katulad sa akin. And this is the niya. most likely na explanation. Yes, Asylum ongoing. seeker ngayon. Oo. Alam mo Yes. kasi, partner, ang asylum seeker, hindi yan ina-announce. Ako naman, I will take the liberty of saying, kaya ako lang naman inanunsyo yan. Sabi kasi ni VP doon sa unang araw na nandun kami sa Hague, paano natin na-explain na magkasama tayo? Tagal mo nagtatago. Di sasabihin ko totoo, mag-asylum ako. Kaya nga, ang sabi pa niya, o sige, hatid na kita sa asylum center mo. Yeah. So, Hindi, pero she meant well. Master Alam naman Gonzalo niya. Roque. She meant well. Alam naman kasi niya yung threat na sinabi sa akin, ang sabi kasi nung dating Yusek, nakaklase ko pa yan, ha? Parang hindi kaklase, no? Ano ba yan? Alam niya kung sino na siya, no? Nakatikim lang maging Yusek ng DFA, pumasok sa utak yung kapangyarihan, no? Kaklase ko pa, ang yabang-yabang niya. Kakanselan namin ang passport niya. Now, normally, talagang pag sila mang passport mo, talagang subject ka to summary deportation. Kaya nga, importante na right there and then, nag-asylum ako. Kaya nga nagtataka ako kung bakit itong korte sa hukuman kinancel ang passport ko dahil ako daw ay fugitive from justice. Sumalosep, ano ba yan? Marso pa lang nag-file na ako ng asylum sa Netherlands. March 19 to be precise, no? Dahil nga sinabi ng March 17
na ako ay kakansela ng passport ng isang USEC ng DFA, no? So, noon pa lang, March pa lang, asylum seeker na ako. Yung information na i-file September na ata. Paano ako magiging fugitive from justice? Buwan-buwan ang nakalipas, ako yung asylum seeker na, no? Bago nagkaroon ng information against me. Anyway, kaya ko yung sinasabi, kasi siguro partner, sabihin ko na sa'yo, kakasumpa ko lang at papunta na sa Pilipinas ang petition ko for certiorari laban sa desisyon ng Regional Trial Court ng Pasig na kinansela ang aking passport dahil ako daw ay fugitive from justice. Dahil malinaw naman ang nakasulat doon sa passport law, ikaw ay fugitive pag ikaw ay umiwas dahil sinampahan ka ng information, no? At ang kaso ng Supreme Court, decided by the Supreme Court, fugitive from justice, yung talagang tumakas na o tumatangkang tumakas after maisampang information. Ito, Setyembre na isampang impormasyon, March pa lang. March pa lang, ako yung naging asylum seeker na sa Netherlands, no? Netherlands, yeah. Hay, naku talaga. So, nakikita ko dito, spokes, na-check si Zaldi, yung documents na pinakita niya, yung katulad sa'yo, possible. Tapos, yun nga, possible. Tapos, babalik siya kung saan yung first entry niya, no? Oo, of course. Ganun lang naman ang gagawin doon. Babalik lang siya kung saan siya nanggaling. He cannot be detained. That's the most plausible explanation. No? So kasi ako ang sinasabi ko, ang dami nagtatanong, nasan si Zaldi? Sabi ko, nagko-coffee lang, nag-enjoy. Gaya ko, kabiyahe-biyahe. So nag-enjoy na si Zaldi ko, samantalang si Bangag, talagang nagpupumilit kung paano niya ngayon, kasi nag-backlash kung paano niya ngayon saluin yung fake, paano niya ngayon i-depensa yung fake news niya. Kasi parang sinasabi niya sa video niya indefinite kung kailan mapapauwi si Zaldi. So meaning, talagang... Binabawi niya. Oo. Binabawi niya yung sinasabing mapapauwi sa lalo mabilis sa panahon. So ang nakikita ko dyan, spokes, na indefinite mapapauwi namin, pero sabi ko kailan? Wala namang specific date. Di ba? So kaya ngayon, gagawa siya ng paraan. Oo. Yes, sunog. Nang sinasabi nila, ni iba nga, gagamit siya ng diplomatic channel. So ano to? Babayaran niya ng mali-maleta yung mga diplomats para dukutin si Zaldi pa uwi. What do you think? Mahirapan siya talagang kung nag-asylum si Zaldi ko kasi dito sa Europa nagsimula yung karapatan ng asylum. At yan ay dahil nga doon sa karanasan ng mga Europeans noong pangalawang pandaigdigang digmaan na kung hindi sila lumayas doon sa mga lugar na pinanggalingan nila, napasama sila sa gas chamber ng Nazi regime, no, nung mga panahon na yon, no. So talagang sagrado itong karapatan ng asylum dito sa Europa. At alam na alam nila kung paano ipatupad yan. Yung karapatan ng right to non-refoulement, non-prosecution for illegal entry, and of course, the ban on deportation pabalik doon sa bansa na iyong linayasan. Yes. So ngayon, ang nilalabas din ng media, may mga abogado din na mga nagsasalita about sa red notice daw ni Zaldi ko. Na kung may red notice siya, so possible na with that diplomatic channel, chuchu ay pwede mapauwi. Wala kang red notice si Zaldi ko, di ba? Well, wala akong alam dyan kung meron siyang red notice o hindi. Pero kung meron man, pinag-aralan ko na kung ano ang European Union attitude towards the red notice. Hindi nila kinukonsiderang warrant of arrest yan. Kinakailangan meron pa rin order sa hukumang lokal bago sila makapag-extradite na isang tao, maski ang dahilan ay red notice ng Interpol. Hindi sila gagawa ng unilateral action just because may Interpol. Kaya nga nung panahon na kinidnap nila si Tatay Digong, yan ang palagi kong sinasabi. Hindi warrant of arrest ang internet red notice. That is just a request for cooperation. At hindi yan sinusunod ng mga European Union members dahil sa kanilang, yung European Convention on Human Rights, no? The right to due process. Kaya kinakailangan dumaan muna yan sa lokal na hukuman.
So, sa tingin mo, ano kaya ang mga susunod na hakbang nitong bangag dahil sunog na nga siya sa kanyang kasinungalingan. Even si John Vic Well- Remulla, di ba? Una, ikaw ang sinabing huhulihin kanya personally. Ewan ko, naantay ko pa rin si John Vic, no? Wala naman, hindi naman dumarating, no? Anyway, kasi pag dumating siya, papalibre ako sa pinakamahal na restaurant na tinitignan ko lang sa labas at di ko mapasok. Bago niya ako hulihin o bago ko siya ipahuli dahil kapag ako tinangka niyang hulihin, papahuli ko naman siya, di ba? For kidnapping, di ba? Wala naman tayo sa Villamor eh. Kaya lang naman nila nakidnap si Tatay Digong dahil nasa Villamor sila, no? Pero yung pa lang, yung sa mga panahon na nangyari kay Tatay Digong, palagi ko nang sinasabi yan, ang red notice ng Interpol ay hindi warrant of arrest. Kinakailangan, meron pa rin hukuman na mag-i-issue ng warrant of arrest. Lukan Yes. na hukuman. Yes. Yung What next is, ayan na, lumalabas ng katotohanan. Baka nga ginamit lang nila itong Zaltico issue kasi may mas malaking balita. Abay, 1,400 hectares gagamitin ng mga Amerikano bilang base militar. Walang bayad. At ang mga Amerikanong nasa loob ng tinatawag nilang Special Economic Zone, meron diplomatic immunity. Oh, partner, bakit ko sinasabi mas malaki ito? Kasi alam natin na pinagbabawal ang base militar sa atin kung walang tratado, duly ratified by the Philippine Senate, at saka recognized by the other party as a treaty, at saka kung kinakailangan, isusumite sa taong bayan para sa kanilang approval, no, sa isang plebisito. Pero ito, sinasabi nila, Special Economic Zone daw. 2 years rent-free. Ano ba nangyayari ngayon sa Amerika? May gera. Ibig sabihin, dahil ang iniisip nila the next 2 years, gagamitin lang nila yung Special Economic Zone for the next 2 years habang nandyan ang gera. Ano ba po pwedeng gawin nila? Sabi nila, Economic Zone. O po pwedeng nilang gawin lahat ng mga bala, mga missiles, lahat ng mga computer chips na kinakailangan para sa kanilang mga missiles dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi natatakot sila, yung mga microchips na yan na ngayon ginagawa sa Taiwan, pag lumusob ang China at inoccupy muli ang Taiwan, dahil yan naman talaga ay kabahagi ng China, mawawala yung access nila doon sa mga computer chips. Kaya nagmabadali sila ngayon na gumawa ng alternatibo para sa mga microchips na gagamitin nila para sa mga missiles nila. Pilipinas yan. Na bakit ko sinasabi na base military niyan? Kasi meron ng digmaang nangyayari. Ngayon, sa international humanitarian law, hindi ibig sabihin na sundalo at tangki lang ang involved sa gera. Lahat ng mga gawain that will contribute by its very nature or purpose and object will contribute to the military effort is considered military and part of active hostilities. So yung mga paggagawa ng mga chips para sa mga missiles, mga bala, lahat yan military undertaking, dahilan para atakihin pa rin yan ng Iran o di naman kaya ng China kung ang gulo ay sa panig ng Amerika at sa China. And for all intents and purposes, base military yan. Kasi miski tinatawag nilang Special Economic Zone, by its very nature, object, or purpose, it will contribute to the war effort that is ongoing now, no, sa panig ng US at saka ng Iran. Tingin ko, yan yung mas malaking balita na tinatakban nitong kulokoy na bangag na ito. Dahil talagang kakalagkarin niya tayo. At ito ay napakalaki, 1,400 hectares, 4,000 acres. Special Economic Zone daw sa panahon na merong ongoing gera between US and Iran. Yes. Merong merong balita for minutes. Teka. Yan na yung balita. Yan yung... Ito. No. Merong balita patungkol kay Zaldico. Ito. Bago to. Ay, ba ako nabasa mo na to. Ang sabi dito, they can use the provision of the UNCAC. UNCAC. The Philippines could invoke a United Nations Anti-Corruption Treaty in its bid to bring fugitive former lawmaker Zaldico, sabi dito ng back to the country. Sabi daw ng law expert. Anong opinion mo dyan? Ewan ko kung sino law expert yan. I don't think he knows what he's talking about. Basta hindi pa nadedesisyonan ng isang asylum application, walang makakagalaw ng asylum seeker. Ralph Sarmiento daw. Ewan ko kung sino yan talagang sino yan. No? Hindi ko ilala kung sino yan. Pero, Lawyer Ralph Sarmiento noted. Well, Bacolod, Lasal Bacolod. Well, kilala ko pala siya, pero I'm sorry, Ralph,
but the right to asylum will prevail. Yep. Lalo na napatunayan na ni Zaldico na siya ay isang whistleblower na. Dahil talagang ang kanyang nature of testimony ay ang presidente, Bongbong Marcos, ang mastermind sa korupsyon. Dapat lahat tayo nang gamitin natin, Bongbong Marcos, mastermind ng korupsyon sa Pilipinas. At mastermind sa mga fake news. At mastermind din ng fake news. Diba? Masyado talaga yung propaganda na ginawa nila. Talagang excited si Bangag nung pinost na nahuli na si Zaldico. Tapos yung mga tao talagang naniwala. So ngayon nga, sunog na sunog siya, nag-backlash talaga sa kanya. So anong pwede mo ma-advise kay Bangag? Uulitin, hayaan mo na yung iyong spokesperson na talagang fake news queen ang magkalat ng fake news. Alam mo kung bakit nasasaktan ako eh. Kahit hate natin siya, presidente pa rin siya eh. Hindi ko matanggap na yung presidente ng Pilipinas talagang fake news purveyor. Di ba? Kahit papano, hindi natin matake na ayaw man natin sa kanya, siya pa rin presidente. Bakit siya pa yung number 1 fake news spreader? Hayaan na niya si Claire Castro kasi si Claire naman, alam ng lahat, puro fake news. Bakit hindi niya pinagsalita si Claire at siya pa nagsalita? Di ba? Ay, paano yan? Yeah, Sunog siya. bakit siya mag-announce? Oo. Diba? Di ba? Paano yan? Sunog na sunog siya. So ngayon, ang talagang idinidiin nila dito sa mga balita na pinapaasa nila yung taong bayan na talagang si Zaldi ay nakapiit ngayon. Yun ang kanilang talagang back to back yung mga balita na dahil nga sa statement ni Marcos Jr. na nakikipag usap sila sa Czech Republic na mapauwi si Zaldi. So sa tingin mo, ano dapat ang ginagawa ng gobyerno? Dahil fake news na nga siya eh. 'Di ba? Fake news na siya. Ano dapat ang ginagawa ni Bangag? Na alam niya na wala si Zaldi. Apologize na lang siya at i-fire niya kung sino yung nagsabi sa kanya ng fake news nito. Na lang. I-fire niya yung intel niya na palpak. Oo, 'di ba? Oo. Okay. Anyway, partner, I have to go. Alam mo naman, ang buhay asylum seeker, medyo busy, pero it was great na tayo nagkasama muli. Miss na miss ka na ng mga tao dito sa Europa. Ang palaging tanong, kailan babalik si Maharlika? So pakisagot nga para sa lahat ng mga Pilipino sa Europa, kailan daw babalik ang Maharlika? Siyempre, gugulatin ko na lang kay lahat. Nandiyan ako sa pintuan mo. At iba na naman ang hairdo. Diba? I miss you guys. I miss you, folks. Mag-ingat ka dyan. Salamat. At yun ay parating sa ating kaibigan na nagpakapi dyan na mag-ingat siya. Nandito lang. Okay. Zaldi, yung pangako mo, interview tayo. Okay. Zaldi, baka naman. Bye-bye. Keep safe, Zaldi. Bye-bye. Alright, bye-bye. Alright, mga palangga, nag-spoke sa atin, may pahabol pa talaga. Anyway, siguro naman nakuha nyo kung ano yung ang pinanggalingan namin kung bakit kinonfirm namin na talagang si Zaldico ay hindi nakapiit. Okay? Hindi siya na detain. Kaya fake news talaga ang mga bagag. Yes, ang daming trolls today, pero hayaan nyo lang mag-enjoy sila sa ating mga eksena ngayon. Sa mga kababayan, malinaw na malinaw na sinungaling talaga si Bangag. Kaya nakakaya talaga sila. Nakakaya dahil siya talaga ang the father of fake news, the father of maletagang, mastermind ng maletagang, mastermind ng flood control money, mastermind ng kidnapping, mastermind ng pulburon, lahat na lang. Kaya 'di ba sabi natin, paulit-ulit ko na sabi na sana ay matanggal na si Bangag. Alright? So, sayang, hindi na kwento ni Spokes Harry yung secret namin sa Prague. May sekreto talaga sa Prague. But di bale, pag ready na siya na ang magkukwento ng mga sekretong kaganapan namin nung kami nagliliwaliw sa Prague, di ba? Kaya si Spokes Harry, talagang yung mga experience niya, kasi kung bakit ganun siya talaga ka-eksperto, naranasan niya. Di ba sinabi ko sa inyo, mga kababayan, naharang din kami ng police, okay? Ng mga immigration police sa Slovenia,
sa Prague, saan pa ba kami naharang? Alam mo, si Sari palos din. At syempre, na-witness ko kasi talaga kung paano idepensa ni Sari Roque yung sarili niya, yung rights niya. When it comes to that mga questioning, bakit ganito yung ID mo? Bakit nandito ka sa Prague? Bakit ka nandito ka sa Czech? Bakit nandito ka sa Slovenia? Ang ID mo sa valid lang sa Austria. So yung mga ganon. Kaya yung senior niya sa inyo, talagang I hope, si Zaldi ay magpa-interview ka na. Zaldi, sabi kung gusto mo magpa-interview sa international, okay lang din. Pero baka naman pwede na dito tayo mag-interview at nang magtawanan tayo ng bonggang-bongga, di ba? Para buwisito na lang natin yung mga gustong pumatay sa atin. Kasi pare-pareho tayong kapalarang tatlo. Gusto ko nilang gurgurin. Si Sari Roque, gusto rin nilang, iuwi sa Pilipinas. Sabi ni Sari Roque, mas more on, ikaw daw ang gugurgurin at saka ako, di ba? Di magsanib puwersa tayo dito, pero hindi po magbibigay ng statement si Sari Roque at si Maharlika na hindi na-detain si Zaldico kung wala muna kaming ginawang investigation at pakikipag-usap, okay? Bago namin ilalabas yun. Mahirap masunog katulad ni Bangag. Sabi ko nga, sayang yung intel niya, di ba? Sayang ang libo-libo, not libo-libo, millions and millions of money ng bayan na talagang tanga. Okay, tanga ang gobyerno ni Bangag-Bangag. Alright. Ayan. Ang sabi ni Onse, bakit hindi ko maintindihan? Bakit walang proof na nahuli si Zaldico? Exactly. Yan yung sinasabi natin, mga palangga. Okay? Wag mo kaming biguin, Zaldico, sabi ni Flora. Ginagago ng intel niya si BBM, si Bangag. Ayun na nga. Takot na ang rapper na malaman ang mga fake news nila dito sa Europe kasi kailangan ibalik ang perang nakuha sa Nobel Prize. Alam mo, oo nga, di ba dati ang Rappler ay sobrang anti-Bangag yan, anti-Marcos yan. Tignan mo nga naman ang nagagawa. Okay? Kasi kung hindi yan kung hindi magsisip-sip si Kirara, kung hindi siya magsisip-sip sa Bangag, baka, tuluyan siyang ilagay sa putik. Sa Kumunoy, di ba? Nakamukha niya. Okay? Yes, mga palangga, okay? King of fake news talaga si Bangag. Sabi ni Papi mo, fake news nga si Bangag. Alright? Kasi, okay. Alright. Sabi ni Bibilito, sana Zaldi, kampi ka namin. Wow, si Gina Henry, si Tricia, thank you so much. Lumusob na mga troll, di Auntie Claire, sabi ni Rosena Mahunas. Okay, hayaan mo na yung mga pangit na yan. Ay, ayan. Si MJ, you're here. Nako, thank you mga palangga. Ang SDS New York, nakita ko kanina, hindi na kayo nabati dahil intense ang aming mga chikahan ni Spokes Harry. Ganun pa man, hindi ko na patatagalin. Maraming salamat. At nandito kayo nakatutok sa amin. Sana sa susunod, kasama na natin si Zaldico. Zaldi! Naantay ka ng mga fans mo dito. Durugin na natin ang Bangag. Tell all ka na. Ilabas mo na katotohanan. I'll see you guys again later. Mwah! Ang tanong, may respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan? In Transparency International's 2012 Corruption Perception Index, the Philippines placed 105th out of 176 countries this year. Mula 101 noong 2016 hanggang 111 nitong 2017. Pang 120 ang Pilipinas kumpara sa kabuang bilang na 182 na mga bansa na kasama sa pag-aaral na ito. Corruption is not complicated. Kapag may ghost project, may kulang na classroom. Kapag may overpriced contract, may kulang na gamot. Tanong lang, dapat ba talagang normal ito? Kasi kung titignan natin ng maayos, sa halip na plataforma ang talakayan, pera ang bumida sa taong bayan. Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. may mali. Normal na sa atin ang hirap. Normal na sa atin ang pila. Normal na ang delay. Normal na ang pasensya na.
Because when a problem repeats itself for decades, it is no longer an accident. It is tolerated. Competence matters. Integrity matters. Track record matters. And so does specific plans. Tanungin natin ang direkta. Number 1, ano ang eksaktong gagawin mo sa edukasyon? Number 2, ano ang timeline? Number 3, ano ang budget? Number 4, number 5, and number 6. And here's what makes it worse. The supply. I am now calling for those who are guilty of robbing the people to repent. Repent! Repent! Walang magbabago kung pareho pa rin ang binoboto at pareho pa rin ang dahilan kung bakit natin binoboto. Self-respect is disciplined. It asks questions, it checks facts, it demands answers, and it refuses to reward failure. Mga kaibigan, ang pagbabago hindi nagsisimula sa kandidato. Nagsisimula. Tonight, I'd like to focus on something that cuts across politics, headlines, and personalities. I want to talk about self-respect and why its absence may be at the root of our divisiveness. May simple akong tanong, may respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan? Di pa bisperas ng Pasko, aba may maagang paaginaldo. Sa halip na plataforma ang talakayan, pera ang bumida sa taong bayan. Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Yay! Yay! Okay, sabay. Yay! Yay! Hindi bilang supporter, hindi bilang fan, hindi bilang loyal sa apelyido, hindi bilang Pilipinong bumabangon araw-araw, nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, at umaasang may mapapala ang lahat ng pagod na yon. Kasi kung titignan natin ng maayos, may mali. Gigising ka ng maaga, pipila sa sakayan, maghihintay sa opisina, magbabayad ng tax, maghahanap ng paraan para magkasya ang budget. Normal na sa atin ang hirap. Normal na sa atin ang pila. Normal na ang delay. Normal na ang pasensya na. Tanong lang, dapat ba talagang normal ito? Because when a problem repeats itself for decades, it is no longer an accident. It is tolerated. In Transparency International's 2012 Corruption Perception Index, the Philippines placed 105th out of 176 countries this year. 10 pwesto naman ang ibinaba ng Pilipinas sa ranking ng may 180 bansa na kasama sa report, mula 101 noong 2016 hanggang 111 nitong 2017. Base sa pag-aaral ng grupong Transparency International, isang group na nakabase sa Berlin, ay pang 120 ang Pilipinas kumpara sa kabuang bilang na 182 na mga bansa na kasama sa pag-aaral na ito. Habang tayo pagod, may ibang hindi napapagod. Habang tayo ay nagtitipid, may ibang hindi nagtitipid. Habang tayo naghihintay ng serbisyo, may ibang kumikita sa kakulangan dito. Former Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara has turned over to the Department of Justice 110 million pesos. This amount is only a portion of the 300 million pesos he received as kickbacks from flood control projects. Corruption is not complicated. Kapag may ghost project, may kulang na classroom. Kapag may overpriced contract, may kulang na gamot. Kapag may kickback, may kulang na serbisyo. Simple math. Let me give you something I personally experienced. In the early 2000s, I was a vice mayor. Such, I became the presiding officer of the city council, and lahat ng budgets dumadaan sa amin. One day, I asked my staff to put on civilian clothes, quietly check market prices. So we posed as buyers for a small private fictitious office. Same specs, same quantities. One specific example, Vita paper copiers. Market price at the time was around 10,000 per unit. The cost estimate submitted to the LGU was around 80,000 pesos per unit, a difference of 70,000 per machine. Now, multiply that by 110 copiers. That is not a minor adjustment. That is not inflation. That is not a clerical error. That is padding. And here's what makes it worse. The supplier was literally, and I mean it, literally, just across the street from the LGU. No shipping excuse, no import complication, no logistical justification.
Just numbers being stretched because someone assumed no one would check. It wasn't just copiers, filing cabinets, pencils, scotch tape, desks, chairs, ordinary office supplies, all marked up beyond reason. And that is what corruption looks like in real life. Now, here is the uncomfortable part. They lied to us. Harap-harapan. And we know they're lying. Walang twisting ng salita. Alam natin eh. Pero pagkatapos ng ilang linggo, balik uli sa normal. Parang wala lang. That is the culture we need to confront. Hindi lang corruption ang problema. Ang problema, tinatanggap natin. Masakit sabihin, pero totoo, mababa ang standards natin. Election season, ano ang pinapanood natin? TikTok dance, patawa, cute, may artista, may ingay. Pero pag tinatanong mo, ano ang plano mo? I mean, Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna, One step paano at a ako time. manalo. One step at a Hindi time. ako, huwag mo muna akong tanongin ng mga ganun. Naku, Kuya Will, may mga ibang... Tahimik. No clear platform, no detailed programs, no measurable goals. And yet, we vote. Elections are not entertainment. Public office is not a popularity contest. Kung ang basehan ng boto ay kasikatan o aliw, huwag na tayong magtaka kung bakit mababaw din ang pamamahala. Hindi ito tungkol sa pagiging mahirap. Hindi ito tungkol sa edukasyon. This is about standards. Kapag may nag-a-apply na trabaho at walang credentials, natanggapin mo ba? Kapag may kontrakto na palpak, kukunin mo uli. Kapag may empleyadong nagdanakaw, will you promote them? You know the answer. So why do we do that in government? Because we confuse loyalty with accountability. Pinagtatanggol natin ang tao imbes na tanungin ang performance. Pinipili natin ang pangalan imbes na suriin ang track record. Corruption survives because we reward it. Politicians adjust to voter behavior, always. Kung mababaw ang criteria natin, mababaw din ang iaalok nila. Kung pumapalapak tayo sa mga gimmick nila, gimmick din ang ibibigay nila. My God, is that a joke? Is that a joke? Hindi po, hindi po. Ano ho? Ano ho yan? Hindi po pupulutin po ulit. Pupulutin ulit? My God. Kanina din Di po clean up ba yan? Clean up po yan. Pupulutin po ulit para lang may photo. why did she fall for a driver bodyguard? I mean, you're so intelligent and you're so competent. What made you fall for him? Frailties of a woman. I am now calling for those who are guilty of robbing the people to repent. Repent! Repent! Self-respect means we raise the bar. Hindi sapat ang mabait, hindi sapat ang sikat, hindi sapat ang kilala ko yan. Competence matters. Integrity matters. Track record matters. And so does specific plans. Tanungin natin ang direkta. Number 1, ano ang eksaktong gagawin sa edukasyon? Number 2, ano ang timeline? Number 3, ano ang budget? Number 4, paano susukatin kung effective? Number 5, ano ang gagawin mo para mabawasan ang corruption sa opisina mo? And number 6, anong transparency ang ipapatupad mo sa sarili mo? Kung hindi malinaw ang sagot, malinaw din ang ibig sabihin. Hindi pa handa. Stop being fans, start being citizens. Basahin ang plataforma, suriin ang track record, fact-check ang claims. Huwag gatimpalaan ang mali. Do not re-elect proven incompetence. Do not reward dishonesty. Ganito kasimple. Hindi tayo audience. Tayo ang employer. Ang boto natin, hindi regalo. Kontrata yan. At kung hindi nila tinutupad ang trabaho, may karapatan tayong tapusin ang kontrata. Hindi to drama. This is accountability. Kung gusto natin ng ibang resulta, kailangan natin baguhin ang standards natin. Taas natin. Walang magbabago kung pareho pa rin ang binoboto at pareho pa rin ang dahilan kung bakit natin binoboto. Self-respect is discipline. It asks questions, it checks facts, it demands answers, and it refuses to reward failure. Simple lang ang tanong. Kung alam mo niloloko tayo, bakit tayo pumapayag? At kung hindi tayo titigil ngayon, kailan? Mga kaibigan, ang pagbabago hindi nagsisimula sa kandidato.
nagsisimula